Isang taon matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda, nagparamdam ulit ang bagsik ng kalikasan nang humagupit kamakailan sa malaking bahagi ng Pilipinas ang Bagyong Ruby. Hindi man magkasing lakas ang dalawang bagyo, parehas namang nag-iwan ng pinsala sa mga ari-arian at kabuhayan ng ating mga kababayan. Ano kaya ang itinurong leksyon ng dalawang kalamidad na nagdaan? At isang buwan matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda sa ating bansa. Isang sama ng panahon ang nagdulot ng malaking takot at pangamba sa maraming mga Pilipino kamakailan. Takot na katulad ng naramdaman ng karamihan sa pananalasa ni Yolanda sa ating kapuluan at pangamba na maaaring maulit ang pagtama ng isang napakalakas na bagyo, lalo na sa mga lugar na mismong nakaranas ng bagsik na ipinamalas ng bagyong kumitil ng mahigit na 6,000 katao at sumira ng mahigit 100 bilyong pisong ari-arian, agrikultura at infrastruktura sa Kabisayaan, Bicolantya at Timog Katagalugan. Ang nasabing sama ng panahon ay may international name na hagupit at mabilis ang ipinakitang pag-iipon nito ng lakas sa Timog Dagat Pasipiko. Kaya naman, laking pangamba ng marami dahil halos kalintulad ng ipinakita nitong typhoon path ay hawig sa ipinamalas ng Super Typhoon Yolanda. Disyembre 3, kasabay ng pag-angat ng kategory ng Typhoon Hagupit, ay ang pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa pagpasok nito sa teritoryo ng ating bansa, ito ay pinanganlang Bagyong Ruby. Ang pang-18 bagyo sa bansa sa taong 2014 sa direksyong Kanluran, Timog Kanluran at bilis na mahigit 20 km kada oras, kinumbok nito ang direksyon ng Samar at Leyte sa silangan ng Visayas at Timog Katagalugan. Nang una, hindi matiyak ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA kung ito ay tatama sa kalupaan o maglalandfall o kaya ay lilihis ito at babaybayin lang ang Philippine Sea patungo sa direksyon ng bansang Japan. Disyembre 4 nang magtaas ng public storm warning signal sa ilang bahagi ng Southern Tagalog Region, Visayas at Northeastern Mindanao. Madaling araw ng Disyembre 5 naman, mas pinalawak na saklaw ng nasasakupan ang inilabas na public storm warning signals ng PAGASA dahil sa patuloy na paglakas ng Bagyong Ruby habang ito ay papalapit sa kalupaan. Minarapat na rin ng mga local government units na kansilahin ang mga pasok sa mga paaralan at opisina upang maghanda sa padating na Bagyong Ruby. Samantala, bilang paghahanda ng UNCD News and Rescue Team National Capital Region sa posibleng pagtama ng Bagyong Ruby sa Kalakhang, Maynila. Nag-deploy ng mga rescuers ang grupo sa mga flood at landslide prone at coastal areas sa Metro Manila. Ngayon po, dahil dineploy na tayo, nakaready na rin po ang mga rubber boats natin, ang ating mga volunteers for Swift Water Rescue and WASAR, ang Water Search and Rescue team natin. Higing ang mga kagamitang pang-rescue tulad ng rubber boats, life vest, lubid, two-way radio, first aid kits, amphibious vehicle at dump trucks ay inihanda na rin. Laging naka-standby rin ang mga UNTV Rapid Ambulance at Rescue Truck upang tumulong naman sa paghatid sa mga pasahero na may stranded sa mga bahaing lugar at mga relief goods para sa ating mga kababayan na nasa evacuation centers. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, 16 na lugar sa Metro Manila ang delikado sa mga pagbaha. Kaya naman, sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon, tuloy-tuloy ang ginagawang pagbabantay at pagmumonitor ng grupo upang umasiste sa ating mga kababayan na maaaring maapektuhan ng bagyo. Kasama din ang UNTV News and Rescue Team sa pagpupulong ng mga rescue group sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga volunteer upang maghanda para sa pananalasa ng Bagyong Ruby sa bansa.
bumagal ang galaw ng Bagyong Ruby mula sa mahigit 20 kilometro kada oras sa direksyong Kanluran-Timog Kanluran ay bumagal ito sa galaw na 15 kilometro kada oras. At sa paglanpol ng Bagyong Ruby bandang alas 10 ng gabi noong Disyembre 6 sa vicinity ng Dolores Eastern Samar ay humina ito sa 175 kilometers per hour at may pagbugso na abot sa 210 kilometers per hour malapit sa gitna. Bagamat malaki ang naging paghina nito mula sa naitalang 215 kilometers per hour bago maglandfall at lubhang malayo sa dalang lakas at bagsikang nagdaang Super Typhoon Yolanda ay nagdulot pa rin ito ng pinsala sa mga dinaanang lugar. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 3 bilyong piso ang total worth of damages sa infrastruktura at agrikultura ang naiulat ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang na ang mahigit 200,000 mga kabahayan na nawa sa katapinsala at mahigit 31,000 pamilya o mahigit 100,000 katao ang pinaglingkuran ng gobyerno sa loob at labas ng mahigit 400 itinalagang evacuation centers. Dahil sa hindi malilimutang karanasan ng ating mga kababayan sa pananalasa ng Bagyong Yolanda noong nakaraang taon, pakikiisa sa direktiba ng mga otoridad ang isa sa mga susi kung bakit kaunti lang ang nasawi at naapektuhan ng nagdaang Bagyong Ruby. Marahil, natutunan ng karamihan na mas maiging lumikas at iligtas ang sariling buhay at ang mga mahal sa buhay kaysa pahalagahan ang mga ari-arian sa panahon ng kalamidad at sakuna. Kasama ang news team mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po si Jenilyn Gakit, Senior Correspondent at Trained Rescuer. Tulong muna bago balita, Quick Action Team. Sa pakikiisa at pakikipagtulungan ng bawat mamamayan, malaki ang maitutulong nito upang mapangalagaan ang buhay ng nasa bingit ng panganib. At hatid ng UNTV News and Rescue Team sa buong bansa ang patuloy na paglilingkod bayan alang-alang sa buhay na maaaring maisalba mula sa bingit ng kamatayan. Susunod sa Quick Action Team.